At ngayon po ay makakasama naman natin si Mr. Bert Lina, ang chairman ng Air 21 na kabilang sa mga talaga namang walang kapagurang tumutulong dito sa relief operations. Magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo. Okay, alam natin yung Air 21 was one of the first na nakapunta sa Tacloban. No? On day 2 pa lamang, Friday naganap yung bagyo, Saturday nandun na kayo. Pwede ba ikwento nyo sa amin paano nyo nagawa ito? Kaya po namin nagawa yun sapagkat kami naman sa Air 21 at saka ang Linag Group of Companies, siguro nasa sa amin ng loob talaga ang pagtulong. Ang KAA po, yung namamahala ng mga airline, whether private o public, siyang tumawag din sa amin. Kung pwede, tulungan sila ng pag-airline gagamitin para ang Tacloban Airport maging operational. At kami po ay isa sa mga civilian companies na nagresponde sa call ng ating mga kasama sa CAAP, sa CAAP. Ano po yung unang nailipad nyo doon sa Tacloban on day 2? Ang nailipad namin doon sa Tacloban ay yung dapat gamitin ng airport para maka-land. Yung mga gagamiting aeroplano sapagkat devastated ang Tacloban. So we really need equipment like gensets and communication equipment, NavH, para makaland yung malalaking aeroplano. Hindi ba kayo nahirapang mag-landing? Hindi naman kasi talaga namang sanay yung ating Ayan mga... ang airport, nakikita natin. Sanay yung mga aming mga piloto sa ganung mga sitwasyon. Kasi yung aming ginamit doon yung single engine na Cessna Caravan that it can land on small airstrip. Talagang yun pang mission-oriented airline yun. Meron pa rin nga yung Air Medivac na pagka kailangan kaming magresponde doon sa mga nangangailangan for medical nagagamit namin yon para sa ating mga kababayan. Sa madalit sabi po, yung logistic ang unang naging prioridad po ng inyong pagtulong. Logistics ang kailangan talaga doon. Kaya yun namang ating kumpanya, Air 21 is known as a logistics company, whether it's air, ocean, or by land. At yung tulong na ibinibigay niya, hindi lang by air. Meron din kayong by land na dinala doon sa in these other areas aside from Tacloban. Tama po kayo doon. Ang aming ginawa sa ating mga kababayan, tinawag kami nila Secretary Purisima at saka ibang kabinete na kung pwede, at saka ng DSWD, kung pwede gamitin yung aming mga facilities, what you call sorting facilities, yung pag-iimpake ng mga daan-daan libong volunteers na para yung mga goods na dadalhin sa Tacloban, sa other parts of Samar, maayos na makarating. At saka yun, mula doon sa amin, pupunta yan sa airport, sa seaport, and then ikikerry na by land. Ang laking bilang po nito. Sige, Nagamit din po yung inyong, sabi nga, pagka aeroplano, yung mga sasakyan nyo din doon sa locality mismo, ay tumakbo doon. Yung mga sasakyan namin, lalo na ngayon, tulong na gagawin. Kasi yun ang tinatawag naming spoke. Yung mula doon sa Tacloban, yun, ikakalat na nila Secretary Dinky para bumilis na yung distribution doon sa command center. Ilan pong aeroplanong ginamit nyo para dito sa massive operation? Sa totoo lang, ang tumulong na dito, eto na, mga other countries na, mga C-130 ng Amerika, C-130 natin, helicopter na nanggaling doon sa USS Washington. At saka, ang nakakatuwa, sa Cebu, mga 7 na 747 na full freighter cargo plane ang nag-land doon para magdala ng mga relief materials. Tayo, in a small way, nung maaga pa, kami talaga ang nagsa-shuttle noong mga doktor at saka mga equipment at saka technician para mag-operate ang Ormoc, mag-operate ang Tacloban. Napaka-importante po nyo kasi manpower po yung dinala ninyo. Ayun in a small way nakatulong tayo. And the government naman is so maayos ang pagkakagawa nila roon. Natatap ang private sector para
kami ay magbigay ng aming kakayahan. Donation of time, donation of equipment, and I think everybody rallies in this situation. So even up to now, no, you're still doing that and you're helping. Paano po yung gustong magpadala ngayon available na? Kasi baka naapektuhan naman yung starvation nyo sa ibang mga lugar dahil nga nakakonsentrate kayo dito, hindi naman. Sa totoo lamang, almost I would say 20% of our operations has been dedicated to these operations. Ang amin hinihingi na lang namin ng pasensya yung ibang kliyente namin na kung pwede ba, baka ma-delay lang kayo ng konti. Pagbigyan naman natin yung ating mga kababayan na kailangan itong mga relief operations. And I think everybody is cooperating at this point in time. Operation center nyo, dyan yung nire-repack yung mga goods, no? Oo, kasi yan 24/7 na yan eh. Talagang round the clock ang pag-i-impake dyan. Nakakatuwa kasi yung mga volunteers plus yung ating mga kasamahan sa gobyerno, ang jail management, ang Marines, ang Navy, ang Army, naandyan sa aming warehouse. So yung mga hinihintay po mga parcels, ano? Yeah. At saka kami rin naman, meron kami doong 24/7 na canteen. Ayun. So we have... Libre na, libre. Oo naman. Kasi maski kayo, pag meron kaming tinatawag na soup kitchen. Tsaka meron kami doon champurado, soup, at tsaka yung, ano pa nga ba, yung goto, at tsaka arroz caldo, para yung mga, tiyan naman ng mga volunteers, hindi naman sila naman magutong sa aming, at tsaka siyempre, bisita namin Kung bisita namin kayo with open arms, we will accept you in our facilities. Meron kaming pandikoko dyan para sa inyo. But anyway po. Yung bisitang hindi welcome lang, ito si Yolanda eh. Oo, Kaya si Yolanda. nagpumilit pa rin eh. Yes. Ilan po ba yung mga volunteers at saka yung mga workers nyo doon na nagtutulong-tulong 24/7? Mga 800 yan, more or less a day. That's how many people are in our warehouse. Kasi round the clock. At saka nakakatuwa kasi pag nakita mo doon, they're very cooperative. Hindi mo naman kailangan na manduhan pa. And their own initiative, pupunta sila doon, magre-register sila. We're volunteers, mga estudyante, mga... So are you still accepting volunteers para... We are still accepting volunteer kasi palagay ko, although marami na tayong nagawa, ang gobyerno marami nang nagawa kasi ang distribution hub ng government hindi lang sa Maynila. May sa Cebu, meron Matnog, meron pa even coming from Mindanao going to the other side of. And I think the government has prepared for this. Okay, so maraming salamat po and I hope we continue doing this good work of yours. Talagang kailangan ngayon ng tulong ng lahat sa atin. Hindi lamang kami. Ako'y nananawagan din sa aming mga kasamahan sa industriya. Marami dyan talagang with open arms at talaga namang sila nakakatuwa. Lahat ng mga tao dito sa Pilipinas nagtutulong-tulong. Hindi na sila sinakaya ba? Sila na ang nagkukusa. That's the word. They're there really to give something to our fellow men. Kung may iniwang positibo itong si Yolanda, yung pagkakaisa ngayon. More than anything else. I think it's the unity and the love of country. Yes, that is what is embedded in what happened. Okay, so maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa inyo. Yes, ito sa Chairman Bert Lina of Air 21.